It is everywhere. It fills our homes, illuminates our streets. Where there is light, there is the presence of God. Even in the darkness, His love comes through. It gives without measure and goes the extra mile. It endures forever. It is like no other. Truly, there is no love greater than a love like His. Okay, pwede ba natin palakpakan ang ating worship team? Yan. Thank you, worship team, for leading us sa ating pag-worship. And pwede mo bang batiin yung katabi mo, sabi mo, mapagpalang araw ng linggo. Sabi mo, natutuwa ako at nandito ka ngayon. Yan. Sasabihin nyo naman, di kayo magkamuka. And again, welcome po sa ating pong 4 p.m. service. And kung kayo po ay bago dito, gusto po naming i-welcome kayo sa ating pong bulwagan. And nasa ano po tayo? Nasa unang linggo po tayo ng buwan ng Pebrero. At ang Pebrero po ay buwan ng pag-ibig. Yon. Pwede mo bang muling tanungin yung katabi mo? Sabi mo, na-in love ka na ba? Yeah, yun. And kasi po itong 3 linggong ito, pag-uusapan po natin ang yung pag-ibig ng Panginoong Diyos na tayo po na sa ating pagkakaunawa, sa deeper understanding po natin ng unconditional love ng Panginoong Diyos na dinisplay sa cross ng Kalbaryo, it will end up also na ganun din daw po tayo magmamahal. Kaya po, for us, siguro, nag-aasayo ngayon, ano ba ang tunay na pag-ibig? Kanina, tinanong ko sa'yo, umibig ka na ba? Kasi po, ang topic natin ngayon is about knowing God's perfect love. Yung perpektong pag-ibig po ng Panginoong Diyos ay malaman po natin. Many of us siguro, pagka tinanong na pag-ibig, ito po nakita natin sa kanta. Sino dito mga paboritong kumanta? And kalimitan pagkakanta, di ba, may mga tinuturong kung paano magmahal. Ano ba yung mga kanta ngayon? Di ba yung iba? Sana dalawa ang puso ko. Natula ka ba, pastor, o galit ka? Di ba yung mga kantang gano'n, no? Yung, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Yung mga nasa tono na ba, Kuya Chino? Pwede na ba? Yeah. Parang napipilitan ka. Or some of us, hindi lang yung mga kanta or movies. Nung nanood tayo ng movies, sino dito napanood nyo kay Ethan at saka kay Joy? Yan. Di ba? Na ang pag-ibig pala ay merong continuation, di ba? Yung yung basta kung napanood nyo yun. Or marami tayong pelikula na napanood about yung mga may edad natin, yung kay Nora at kay Pip. Di ba? Yung mga or kung hindi sa movie, yung pag-ibig na nalalaman natin in our own experience. Tama ba? O sino po dito mag-asawa? Yan. Masayang mag-asawa. Yun. Yun ang maganda. Kinikilig si Kuya Chris, oh. Or some of us, yung iba maganda yung relasyon, o yung iba naman, yung relasyon o yung pag-iibigan medyo tawag dito na nasamantala o sinamantala. Totoo bang mahal mo ako? Sige nga, kung mahal mo ako, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. But now, ito po yung pag-ibig ng tao. O ito maaari yung mga tinuturo sa atin. Saan po natin matatagpuan yung tunay na pag-ibig? Or paano po umibig? Kaya po na tayo nandito, ito yung matatagpuan natin sa salita ng Panginoong Diyos. Can we all stand up today and let us read
in the Word of God in John chapter 4 verse 7 to 10. Tumatayo po tayo bilang paggalang sa salita ng Panginoong Diyos. Basahin po natin in 1 John chapter 4 verse 7. Sa Tagalog po, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na to. Dalangin po namin na sa aming pag-uusap, sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong salita, ikaw po ang may taas sa lugar na to. I-open mo po ang aming mga isipan, ang aming mga puso, na sa aming pakikinig ng iyong salita, tunay ito'y magbigay sa amin ng pagbabago. We pray also that you guide me as I preach your word, na truly lahat ng lalabas mo sa akin ay nagmumula sa iyo, aming Panginoon. We allow you, God, the Holy Spirit, that guide me in this session, Lord. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. Kung titingnan po natin, yung binasa po natin, ang background po nito, ng letter na to, sinulat po ito ni John because meron pong mga tao na nandun na dinideny nila yung divinity ni Jesus. Na si Jesus daw po ay hindi po siya Diyos, kundi siya ay tao lamang. Kaya ang atake po ni John, itinuturo niya po sa mga tao na ang Diyos, si Jesus, ay tunay na tao, but in the same time, He is 100% God. So papaano niya ito itinuturo? Ngayon, ipinoint out niya ito dun sa ginawa ng Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo. Na yung kanyang pagsasacrifice ay ito po'y malaking importansya para maunawaan ng mga tao na ito ay nagmula sa tunay na pag-ibig ng Panginoong Diyos. That's why sinabi niya in verse 8, God is love. Kumbaga, in verse 7, makikita natin dito, una pa lamang, sinasabi na niya, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. So, parang ang point niya dito, meron po siyang utos kagad. Kumbaga parang ang bawat isa, mag-ibigan daw po. Sige, tingnan mo yung katabi mo. Kaibig-ibig ba yung katabi mo? Yun. Depende. Kaya si Pablo, alam ko po yung mga nararamdaman nyo. Totoo po. Kahit siguro tumarap kayo dito sa unahan, si Pastor ba kaibig-ibig? Parang ang hirap po. Kaya si John dito, sinasaad niya na ang pag-ibig daw po ay ito ay nagmumula sa Diyos. Na kung sino daw po yung isinilang muli o umibig o yung kumikilala sa Diyos, ito daw po yung tunay na magbibigay ng tunay na pag-ibig. Tapos in verse 8 po, sabi po niya dito, ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa, so binalik niya uli na naman, parang pertaining na naman dun sa gawa. Ang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kilala ang Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. So parang malaking pong matter na yung kilala po natin kung kanino nagsimula yung pag-ibig at papaano po ito, kung saan po ito nagmumula. Kasi totoo po, sino dito sabi ko nga nagmahal ka na, pero alam mo, yung ating pag-ibig, limitado lamang. Tama ba?
But kung titingnan natin, pagka nag-point tayo kay God, yung love niya is unlimited. Tinali pa yung pares ni Diwata na unlimited rice. Pero si God po yung pag-ibig niya, it is unlimited. Kaya pino-point out ni Pablo, kailangan kilala po natin yung author at yung source ng pag-ibig. Sabi niya dito, God is love. Ibig sabihin niya po dito, ang Diyos ng pag-ibig. So pagkatingnan po natin, ibig sabihin po, yung nature po mismo ng Panginoon Diyos ay siya po mismo yung pag-ibig. Hindi po ito isang attribute niya lamang, pero siya po mismo yung pag-ibig. Kasi hindi naman, sabi dito, God is love. Hindi naman po sinabi, God has love. O sinasabi dito na ang Diyos ay merong pag-ibig. Ipinortrait po o sinabi po ni John na mismo na yung moral nature po ng Panginoong Diyos ay ito po ay yung pag-ibig. So it means God Himself is love. Not of His one attribute, but love is who He is. So kung siya po ay pag-ibig, ibig sabihin po, dun po natin makikita ang tunay na ibig sabihin po ng pag-ibig. Tama ba? Hindi po sa kanta, hindi po sa emotion na meron po tayo, o hindi po sa intelihente na meron po tayo, pero ito po ay magmumula po sa atin pong Panginoong Diyos. That's why, first point po natin, God is the author and the source of true love. Siya po ang pinagmumulan at siya po ang may akda ng tunay na pag-ibig. Verse 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. So, sino po dito tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Yan, marami po. Pero sino naman po dito iniibig mo ang iyong kaaway? Ay, kakaunti na yung tumahan. Kasi yung verse po na 7, it's imperative na mahalin natin ang kapwa-tao natin. Even hindi po sila kaibig-ibig, dahil tayo daw po ay anak ng Diyos. Sabi dito, tayo, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. It means kung kilala po natin ang Diyos, mamahalin po natin ang bawat isa sa atin. Bakit? Ang tao po kalimitan ng pag-ibig. Lagi pong may kondisyon. Tama ba? I love you because you are good looking. Yan. Sino din ang mga ganda ang katabi at mga gwapo? Gusto niyo makakita ng gwapo? Tumingin po kayo dito sa harapan. Baliktarin niyo po. Yan. Yun. Humble. I love you because you are intelligent. I love you kasi ipinoprovide mo yung mga pangangailangan ko. I love you kasi ito yung estado mo sa buhay. Tama ba? The word love will always be conditional. But God love is unconditional. Ang pag-ibig po ng Panginoong Diyos ay walang kondisyon. It means, wala pong makakapagdagdag sa atin pong ginagawa para dumagdag din po yung pag-ibig ng Diyos. Or wala din makakabawas sa ating ginagawa upang mabawasan ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Sino po dito nagbabasa kayo ng Bible? Palakpakan naman natin. Sino dito bukod sa nagbabasa kayo ng Bible, nagdi-disciple po tayo? We make time, we make effort with the capital P, effort, F.
we make effort. So ginagawa po natin yung lahat ng bagay natin. We invite people para makakilala sa Diyos. Pero good po yan, ginagawa po natin. Pero ang gusto ko pong i-point out, kahit anong pong gawin natin, hindi po yan makakapagdagdag sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay sobra-sobra na. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo is unconditional. Walang iniintay na kapalit. Or, in the other side naman, baka sinasabi mo, ay baka hindi na ako mahal ng Diyos kasi hindi na ako nakaka-attend ng church. Ay baka hindi na ako mahal ng Diyos kasi galit pa rin ako dun sa taong ito. Or may nagagawa pa rin po akong kasalanan. Because God is love, ibig po sabihin, hindi po niya hindi po natin pwedeng mabawasan yung pag-ibig niya sa atin at hindi rin po natin pwedeng madagdagan yung pag-ibig niya sa atin. It means, yun na po siya. God does not love you because of anything you have done or who you are. There is nothing we can do cause God to love us. God love us because He is love. So nagsisingin po ba sa atin yon na minahal ka ng Diyos dahil sa po ay pag-ibig? Siguro some of us dito, ayun sige, tanong ulit tayo Sino dito umibig na muli? Yan, basta taas yan. Yan. Yung mga family, sigurado yan. O sige, yung iba naman, yung mga campus natin, sino dito may crush na kayo? Taas ang kamay. Uy, walang nagtaas ng kamay. Ano pangalan nito siya? Ay, may crush ka naman. Yung religious. Talo pa kayo ni G-Boy. G-Boy, wala si G-Boy. Si G-Boy may crush na eh. Again, campus, if you are here, this is a right place na pwede natin pag-usapan yung pag-ibig na yan. May mga kuya kayo dito, may mga ate kayo dito na mag-guidean in us into a right love. Kaya pinag-uusapan natin dito. So what do I mean? Bakit po tinatanong kung umibig na kayo? Kasi bakit tayo umibig? Halimbawa yung asawa ko, tinanong ko, ba't mo ako nagustuhan? Sabi niya, kasi ikaw ay sugpo. Hipon ka. Bakit? Hindi ka naman kapugihan pero I like your body. So yan. Grabe naman. So, hipon pala ako. Well, maybe, sama ba? Siguro, di ba? Pero habang tumatanda tayo, tumatagal, ang tanong, ganun pa rin ba natin kamahal yung isa't isa? Again, sabi ko nga po kanina, yung relationship, malaking matter po dyan na meron po tayong Diyos. Kasi kung wala po yung Diyos, it will end up magkrakas po yan. Kasi nga po, God is the author of love and He is the source of love. Without God, imposible po na parang sinasabi dito ni John na kung wala ang Diyos, imposible na mamahalin natin ang ating kapwa. Pastor, bakit yung iba? Mahal naman nila, kita mo nag-go-contribute sila. Ay wala naman silang Diyos. Maybe wala silang Diyos pero God is the creator na meron po tayo. We are made in the image of God. Pero again, if they don't know what Christ did on the cross, it will be limited po yun. Kaya sabi dito, kailangan po kilala natin ang Diyos at tayo po ay isinilang muli. It means the born again. When we receive Christ as Lord and Savior of our life, the God, the Holy Spirit is already birthed into us. Kaya nga po tinawag po itong born again. But again, let's go back in the word. So, yung love po ng Diyos, it is unconditional. Ibig sabihin po, ito po'y agape. Sariling kusa na pag-ibig at pag-ibig na walang hinahangad na kapalit. Pagbibigay na nag-uumapaw na pag-ibig sa mga hindi kaibig-ibig. Kahit hindi ka kaibig-ibig, ang Diyos po ay patuloy at patuloy na nagbibigay ng pag-ibig sa iyo. Or some of us, tanda mo pa noon? Marami na nag-invite sa church. Or some of us, kilala na natin ang Diyos, pero tayo patuloy pa rin tayong lumalayo sa Kanya.
ang tunay pong pag-ibig ng Diyos o yung agape po, ito po'y pagbibigay pa rin po ng sobra-sobrang pag-ibig kahit ikaw ay nire-reject. Pagka ako yun, pakialam ko sa'yo, hindi ka nan 'di ba parang gano'n? Pero this is the love of God. Agape love gives and love freely because it wants to. It does not demand or expect repayment for the love given. It gives because it loves, not in order to receive. So, ibig po sabihin, ito po yung pag-ibig ng Panginoong Diyos. Binibigay po yan ng ng walang ine-expect na kapalit. Ito pong love na ito is unconditional love, sacrificial, and eternal. Na ang pag-ibig po ng Panginoong Diyos ay hindi magbabago. So, ano man yung gawin ng tao or ano man yung ginagawa natin, it will remain na ang pag-ibig ng Diyos po sa atin ay nag-uumapaw at sobra-sobra. So the question today, sino dito naghahanap ka ng pag-ibig ngayong February, month of February? You want perfect love? Gusto mo ng tunay na pag-ibig? Ida-direct kita. Sino magbibigay niyan? Only we can find in our Lord Jesus. No one can give you that. Pagka tinanong niyo po yung asawa ko, sino yung number 1 na mahal niya? Sasabihin niya, si Jesus. At pagka sinabi niya yon, ako po, mas masaya po ako na si Jesus yung mahal niya. Bakit? Kung mahal niya si Jesus, mas panatag ako na mas mamahalin ako ng asawa ko. And same thing to us, naghahanap tayo ng tunay na pag-ibig. Mga campus, sino dito may crush na? Pakitaas nga ng kamay. Oh, Kuya Mark, talagang bilib ako dito. Wala talaga nagkaka-crush dito, no? Pero February 14, Mark, anong meron tayo sa February 14? Campus gathering. So, we choose na yung February 14 na magsama-sama yung mga campus dito. Se-celebrate po natin yung may banda po tayo na pupunta dito so that yung ambience po, it's a Christian ambience na hindi na lumayo yung iba natin mga campus, but dito na po natin i-gather yun. So again, this is the agape love. If we want to find a real love, we can only find in Jesus. Second point, God demonstrated His love by sending His Son as atoning sacrifice for our sins. So, papaano daw po dinemonstrate ito ng ating Panginoong Diyos? Sa pagsisend niya po ng kaisa-isa niyang anak na nagbigay po ng kalayaan sa ating pong mga kasalanan. John 4 verse 9 to 10. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na pag-ibig ng Diyos, kaya ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Ang pag-ibig po ng Diyos is infinite. Ibig po sabihin, ang tao po ay hindi kayang unawain ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Maybe some of us parang, ay pastor, lagi ko na napapakinggan yan yung si Yesu Cristo bumaba sa cross ng Kalbaryo. Pero you know what, gusto ko pong i-emphasize ito na kung tayo po ay tao at i-ano po natin sa sarili natin yan, hindi po natin kayang unawain yan at hindi po natin kayang gawin yan. O sige, sino dito alam mo yung ginawa ni Jesus? Taas mo ang kamay. Yun. Sino dito gusto mong ikaw si Jesus? Wala na. Kasi ganun po katindi at ganun kahirap yung ginawa ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo.
So yung ginawa po ng Diyos Ama, na isinugo niya po yung kanyang kaisa-isang anak, ito po hindi kayang unawain ng sinuman sa atin. It is above in all of us. O sample na lang, sino dito mga magulang? Hindi po magulang sa magulang lang sa sa trabaho or sa ikaw, ibibigay mo ba yung kaisa-isa mong anak para magkaayos kayo nung kapitbahay mong inis na inis ka? I don't think so. Pero ito po yung ginawa ng pag-ibig ng Panginoong Diyos. That even as we cannot comprehend it, na tayo mismo ay gagawin natin. Parang ganito lang, sino dito mahilig kang magdasal? Nakikinig ka sa salita ng Diyos. Pagka nabasa mo yung love your enemy, madali ba? Tapos pagka binasa mo pa yung pababa nun, hindi mo lang siya mahalin, ipagdasal mo, pakainin mo. O siguro pagka nagdadasal ka, Lord, kunin mo na po siya. Ngayon na. Di ba parang gano'n? Kasi tao po tayo, and if we look to the love of God, if we understand it, it is hindi po natin kayang arukin 'to. It is unconditional. God's love demonstrated through the sacrifice of His Son, Jesus Christ. It means God's love is not based on what people do, but on His nature. Kaya po dinemonstrate niya 'to na love is the fact that God the Father sent His Son to die a humiliating death, not only as a sacrifice for humanity's sins, but also demonstration of His immense and unconditional love for all people, showcasing the ultimate act of selflessness and grace. Na yung sobrang laki po, yung unconditional love niya po ay pinakita niya nung isinend niya po yung kaisa-isa ng anak na si Jesus. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Na makikita po natin dito, sabi doon, kung sinong mananampalataya ay magkakameron ng buhay na walang hanggan. It shows His grace, yung gracious God loves ay pinakita niya po dito. Being merciful, compassionate, and kind. Pagka sinabi pong merciful, dapat meron kang nakapataw na parusa. Pero because of His merciful, hindi ka na po mapaparusahan. Pagka sinabi mo na pong grasya, dapat paparusahan ka, hindi ka na pinarusahan, binigyan ka pa ng reward. Saan ka pa, no? And all of us, sino naka-receive ng reward? If we die, sabi doon po, those who confess in his mouth and believe Jesus is Lord, sabi doon, you will be saved. It means may naghihintay na po sa atin na kalangitan. If we die today, saan po tayo mapupunta? Ando na po yung langit. So sino dito na naintindihan mo kung gaano katindi po yung langit? Hindi mo maintindihan kung gaano kasarap sa langit kung hindi mo po alam kung anong meron sa impyerno. Tama ba? Kaninang maga po, madami na po yung umaattend, medyo mainit na. Sabi ko, tiis lang po kayo. Kasi sa impyerno, mas mainit. Tawa na po Kasi yun po yun eh. That's why there's a response. There's a need po na i-share po natin yung mabuting balita dun sa mga hindi pa po nakakakilala. At kung tayo po hindi pa po natin siya tinatanggap bilang Panginoon tagapagligtas, tanggapin po natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas. Bakit? There's a reward in heaven. Mamaya ibabalance ko po yan. So it means po, yung God's love po na sinasabi natin, hindi lang po ito basta-bastang pag-ibig. Pero kung titingnan nyo po yung every facet, grabe po yung pag-ibig ng Diyos, It is gracious, unconditional, even it is holy and righteous.
Ito po yung ano, yung parang 'di ba may mga nagsasabi, "Eh, kung mahal tayo ng Diyos ba't hindi na lang okey lang yung ginagawa naming mali?" Napakinggan niyo na ba 'yon? Some of the ano sabi, eh, totoo ang Diyos ba'y pag-ibig? Kung Diyos ay pag-ibig, dapat pinapayagan niya na gumawa lang kami ng mali. Yeah, God is love but He is righteous and just. Justice po siya. Kaya nga po isinend niya yung kaisa-isa niyang anak. Bakit po? Ang Diyos po ay galit na galit sa kasalanan at hindi niya po papayagan na ang kasalanan ay hindi mapatawan ng kaparusahan. Again, for the wages of sin is death. Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Sino po dito may katabi kayong perpekto na simula bata hanggang ngayon wala pang nagawang kasalanan? May kakilala po ako, nung isinend lang ang pangalan po perpekto kaya perpekto, walang tumawad. Joke po yun. Baka masyado kayo seryoso. Pero honestly, all of us, saan po tayo nararapat? Balik po tayo. Saan po tayo nararapat? Impyerno. Sabi dun, "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ." May libreng regalo at ang libreng regalong ito ay sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. Ang Diyos po ay galit na galit sa kasalanan. That's why there's a need na may magbayad ng kasalanang ito. In Isaiah sinabi po dun, merong i-o-offer at ang i-o-offer na 'to ay hindi man lang iiyak, hindi man lang magtatanggi, but He's willing to sacrifice so that mabayaran po yung ating mga kasalanan. And that is Jesus. Look, tingnan po natin, yung righteousness na sinasabi po dun na kasi po walang qualified. Kaya po si Jesus, siya po yung isinugo ng Diyos na even nung nabuhay po siya dito, wala pong bahid na kasalanan at even po bago siya mamatay, ay wala po siyang nagawang kasalanan. He is 100% God and 100% man. Look at tingnan po natin 'to, Kumbaga nandun po siya sa langit, kapiling niya ang Diyos Ama at ang Diyos na banal na Espiritu. Pero nagpakatao siya para mabayaran po yung kasalanan na meron po tayo. That's why ang Diyos po, hindi po niya yes, siya po ang Diyos ng pag-ibig, pero hindi niya po i-allow na ang kasalanan ay patuloy at patuloy na mangyari. 1 Corinthians 13. Pwedeng paki-post yan. Sabi po dito, "Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist or its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hope all things, endures all things. Love never ends." So sinasabi po dito, ang pag-ibig daw po ay hindi niya po gusto yung maling ginagawa. Kaya po isinend niya po ang kaisa-isa niyang anak para siya rin po mismo ang magbayad ng ating mga kasalanan na supposedly tayo po yon. And now, hindi lang po natin natanggap yung pagpapatawad na yon, but also there's a reward for all of us who receive Christ as Lord and Savior of His life. And that is the agape love na ibinigay po sa atin. Sino po dito na-appreciate niyo ang ating Panginoon? Do you feel love? Sige, pwede ba natin palakpakan po siya? His perfect love was displayed in Jesus' atoning sacrifice on the cross. Last point, God love transform and empower us to love others.
Kung ang Diyos po ay pag-ibig at i-demonstrate niya po ito sa kanyang kaisa-isang anak, sabi po dito, it will transform us and empower us to love others. Dito na po papasok po yung application na meron po tayo. And again, the application po, nakamatter pa rin po yan sa pagkakakilala po natin sa atin pong Panginoong Diyos. Verse 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ibig po sabihin, kung tayo po ay mula sa Diyos at umiibig at kumikilala sa Diyos, kung mula tayo sa Diyos at kumikilala tayo sa Diyos, pwede po natin mahalin yung ating kapwa. Pwede po natin mahalin yung ating pong enemy. Kasi po, yung yung pagkakakilala sa Diyos. Again, sino dito po, you know that you are sons and daughter of God. Sige po, taas po ang kamay. Yung iba po, na hindi tumaas ang kamay. Kaninong anak kayo? Hindi. Pinapatako ko lang po kayo. Again, it is a basic salvation. But ano po yung gusto ko sabihin? Nung sinabi po ito ni John, hindi lang po niya sinasabi dito na nung tinanggap natin si Jesus, it will change only our destination. Yes, truly, that we are not going to hell, but now we are sure that we are going to heaven. But in this scripture naman, sinasaad naman po that not only our destination will change, but also it will change po on what we do. Yung ginagawa po natin in our time, in our life, magkakameron po ito ng pag-ibig. Magkakameron po ng tunay na pagbabago po sa bawat isa sa atin. Hindi lang po tayo born of God. Kumbaga, kung tayo po ay mananampalataya na at kilala po natin ang Panginoong Diyos, it totally changed the way we treat others. Yung knowledge po, if we experience God's love, there is a transformation that will happen. Imposible po na naranasan mo yung nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos, then application, wala pong application. Kaya po tayo, kailangan po lagi yung relationship, it should be a triangle. Alam niyo po yung triangle? Yung triangle? Hindi, square yun, ano yan. Hindi po siya square. Triangle po siya. So, di ba, yung lagi pagka ako'y nagkakasal, lagi kong ine-emphasize yun. Yung sabi, the cord of 3 strands are not easily broken sa mga kinakasal. Kasi yung 3 strand na yon, it should be you, your husband or your wife, and then the 3rd strand, it's God. So kung triangle po yung way na yan, again, yung nasa top po lagi nun po, in every relationship, either it's a son and mom, or daughter, or father, or wife and husband, or a person and his or her enemy, it should be triangle po. God is being at the top, at yung both po ay yung people na every time we move going up to the triangle or going up to God, we are also coming closer to each other. Na every time po we give our life to God, we parang kinukuha po natin yung kanyang nag-uumapaw na pag-ibig. Lagi po tayo nakatingin sa kanya. Then, it shows po na maibibigay po natin yung tunay na pag-ibig dun sa mga tao na minamahal po natin or even hindi po sila kamahal-mahal. Kaya po sekreto sa relationship, dapat po meron po tayong Diyos.
Kasi yung tunay na pag-ibig ay hindi mo po matatagpuan yan sa tao lamang. But ang tunay na pag-ibig ay nagmumula po sa ating Panginoong Diyos. As our knowledge and understanding of His love grow deeper, the more we transform and able to know how to love others. Tama po ba? We cannot give what we don't have. If we really know and understand on what happened on the cross, why Jesus did that? Because God really loves you. Pwede mo tapakin yung katabi mo, sabi mo, God loves you. Sarap ano? Sarap ng pakiramdam. And every time we read the Word of God, alam mo po yung nakasulat dito, even from Genesis to Revelation, it's about the love of God. Kung naintindihan po natin, naunawaan to, it will end up transformation sa atin po mga buhay. Application. I-search po natin yung puso natin. Are you willing to forgive that person? Look at what Jesus did. He demonstrate His love. Namatay po siya sa cross na Kalbaryo para po tayo mapatawad. And kung tayo po pinatawad niya, understanding na He did everything, so tayo po bilang mga anak ng Diyos, it will end up transformation of life that we can also forgive those person who hurt us. Can we close our eyes? If you're that person na meron pong mga tao na hindi po tayo napapatawad o andun pa rin sa ating pong puso, can you say also yung panalangin na ito? Panginoon, pinapatawad ko na po. Can you say the name of the person? Panginoon, tulungan mo po kami na patawarin ang taong ito. Truly, as we understand on what you did on the cross, we can love also others. We can also love our enemy. And Lord, this is our prayer. Ipaunawa mo pa, Panginoon, sa amin ang iyong tunay na pag-ibig. Paunawa mo pa, Panginoon, sa amin kung sino ka na Diyos ng pag-ibig. Ipa-experience mo sa amin, Panginoon, kung gaano kahaba, kung gaano kalalim, kung gaano kalawak ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Or thank you, Jesus, for dying on the cross. So that in all of us who accept you as Lord and Savior, we are already forgiven. Thank you, God the Father, that you send your Son. That even, Lord, alam mo na ganon katindi ang kasalanan, but hindi mo hinayaan, Panginoon. Alam namin na ganon kakagalit sa kasalanan. Kaya now, Lord, thank you, God. Because when you send your Son, it shows that we as your people can live also a holy life. We are not only forgiving those person who hurt us, but now, Lord, we asking for a transformation that is coming from you, God. You are a person also living in sin. Can you confess it also to God? Sabi po sa Bible that if we confess our sins, tayo po ay kanyang patatawarin at papalitan niya po ng talisay na puso. Lord, you know our struggle. You are a God of El Roy, that you see the unseen. Yes, maaari, Lord, we are here attending in the church, but Lord, we want to be real on you, God. Gusto namin maging totoo sa iyo, Panginoon, that we want to surrender everything, Lord. Knowing na ganito mo kami minahal, knowing na ganun ka makapangyarihan, we know also, Lord, na ang enemy ay walang karapatan para mamuhay sa amin. In the name of Jesus, I pray for healing
In the name of Jesus, there is a transformation. In the name of Jesus, truly, that you are a new creation. The old has gone, and the new has come. You are holy and you are righteous because God destined you to be holy. Lord, we accept you. We really love you. And the last person that I want to pray, if you're that person na hindi pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, God want you to accept Him as your Lord and Savior. Sino po dito gusto mong isuko ang iyong buhay sa Kanya? Nalaman po natin na namatay siya sa cross sa Kalbaryo para sa pag-ibig niya sa atin, para magkameron tayo ng buhay na walang hanggan. If you're that person, can you raise your hand? Yes. Yes. Can you follow me into our prayer? Lord Jesus, we accept you as our Lord and Savior of our life. You died on the cross, and after 3 days, you rose again, proving that you are a Son of God. It is you, Lord, who overcome the sin. And now, Lord, as we accept you, there's assurance that we are going to heaven. Ako na lang mag-pray sa inyo. Lord, thank you sa mga nag-accept sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong ipaunawa sa kanila ang nag-uumapa mong pag-ibig. Lord, thank you for your promise that they are not longer living in their own, but now they living with you. Thank you, Jesus, in Jesus' name. Can we all stand up? Pwede ba tayong kumanta sa Panginoong Diyos? Again, sino dito masaya po kayo at nararamdaman niyo po yung sobrang pag-ibig ng Panginoong Diyos? Sige, palapakan po natin siya. Alam niyo po, tunay, yung kanta po na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Totoo po yun, tama ba? Yes, may mga prayer po tayo. Pari yung mga prayer natin hindi pa nasasagot. Pero now, dahil tinanggap natin siya bilang ating Panginoon, di ba masaya na tayo? And that's the best gift that we ever receive. Yung salvation po na meron tayo. Can we sing this song with joy, with gladness? Sige, kantahin na po natin ito sa ating Panginoong Diyos.